Maayong buntag sa ato ang tanan. Gusto na nako i-greet ang tanan ng mga gwapa ng mga mama, mga buutan o padayon nga naghigugma sa ilahang mga anak o Happy Mother's Day. Ang Dios magpanalangin sa inyo ha o padayon nga mudan-ag mo diha sulod sa balay. Apil ang pagdanag ni Jesus Christ sa inyong mga kinabuhi. Magapadayon kita sa ato ang series Spiritual Metamorphosis. A story between caterpillar and butterfly. Ingon ang caterpillar kang butterfly, you change. And the butterfly replied, we must. Ingon ang caterpillar, nausab man ka? Ingon ang butterfly, dapat lang. Tanawa daw na ang imuhang tapat. Kung sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo, makaingon ba ka, you change. Marang mahadlok mangungulantaw sa inyong tapat. I would like to share a message to you today entitled Renewed Life. Nabag-o o gibag-o nga kinabuhi. If you have your Bibles with you, please open it with me in the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 11. Chapter 3, verses 1 to 11. The word of the Lord says, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And in them you also once walked, when you were living in them, but now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices, and have put on the new self, which is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. 11. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all and in all. Hinaot ang Dios magapanalangin ug dugang sa pulong nga ato ang gibasa. Ganahan ko ani nga passage sa series nato karon kay mintras nagtuon pa lang ni ani sa akong mga kaubang mga pastor, ako ang realize nga daghan o uban niini nga mga panudlo ni Apostol Paul para sa Colosas nga akong nadiskubrihan nga ako mismo ang gitudloan. Kanang makasiguro ko nga ako mismo, ako nang giwalihan daan ang akong kaugalingon niini. And dunay mga areas niini nga passage nga gitudlo ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas nga ako maingon sa akong kaugalingon nga I found myself at some point guilty. Kay maigo pod ko niini. Mao na nga dili mo angay malain mo hingubos kung pananglit nga makaplagan ninyo nga murag maigo pod mo. Kay ako mismo ako nang giangkundaan nga maigo ko. The good thing is ako ang na-realize ug ako ang ginapaningkamutan nga ma-reconcile ang akong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Renewed life, nabag-o nga kinabuhi. I do hope and pray nga kitang tanan nga naa dinhi karon naka-receive na ta kang Jesus as our Lord and Savior. O the moment nga atong gi-receive ang Ginoo
mao na magsugod ang atong justified life. Nahinluan ta gikan sa sala, nakalingkawas ta gikan sa sala. And the moment that we immerse ourselves into water baptism, diha magsugod ang atong sanctified life wherein nga gihugasan na ta diha ni Kristo ug namatay ug nabanhaw na ta kuyog kaniya. Ang ang pagpangalagad sa Dios sa atong pagdawat kang Jesus nga atong Dios ug manluluwas, kinahanglan nga aton ning pamatud-an pinaagi sa pagpabautismo. O kini nga sulat nga giistudlo ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas, nagahisgot ni siya about believers in those places nga naagihapon sila sa mga human traditions. If we look sa background ani nga passage, kung atong natawon ang chapter 2, gina-emphasize ni Paul ang importance ni Christ. O iyahang gi-emphasize ug unsa ang nahimo ni Kristo para ni adtong mga tawo nga nidawat na ug nag-alagad na sa iyaha. But still, kining mga tawo sa Colosas nagpadayon sa ilahang mga dili maayong mga binuhatan. Now, kung inyong natawon ang inyong mga Biblia diha sa Colossians chapter 2, gisultian ni Apostol Pablo ang mga magtutuo dito sa Colosas nga nagpahinumdum siya nga tungod kay gidawat naman ninyo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, naggagamot og nakabarog og naglig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo og gikinahanglan nga magmapasalamaton sila kanunay. Busa gitudloan usab sila ni Apostol Paul nga matkunan nila nga dili sila matunto sa mga lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulun-an nga gikabilin-bilin sa mga tawo. It means to say nga kaning mga tawhana sa Colosas nidawat sila kang Jesus, but still naagihapon sila ng ining mga practices nga gibilin sila ang mga katigulangan. Busa ingon sa Apostol Paul, kinahanglan kay gihatagan naman mo hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kang Jesus. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Nagtudlo si Apostol Pablo sa mga taga-Colosas about their immoralities, mga evil desires, o uban pang mga ginahimo nila, nga daw sana wala ra sila nabago. Pero ni-claim sila nga nangalagad sila sa Ginoo. Ako niabot ko sa punto nga akong gi-evaluate ang kaugalingon. Labi na ni adtong mo pa pagsugod gyud nako sa pagpangalagad ug pagpamastor. Dinay mga instance nga makaingon ko luwas pagid ka kuno. Wa man ko na usap. Medyo makaguol siya. Pero nindot po, kaya ako mismo nakarealize man nga, ako mismo naka-evaluate sa akong kaugalingon nga, asa naman ang akong renewed life. As time goes by, kabalo ko karon kung asa ko mubarog sa ako ang pagpangalagad. Pero maangkon ko nga dili na ko ni ma-perfect tanan, pero ang nakanindot kay mapatudlo ko pinaagi sa pulong sa Dios. Hinaot nga ato ang tagaan ug akong pagtagad ang mensahe sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Kung nakabantay mo ganiha sa atong passage, doon na tayo mga ginang kuluran o pula. I hope nga nag-follow mo sa ato ang sermon sa mga nanglabay mga bulan. Nga ato na siyang ginahimo for us to identify the imperative verbs gikan sa Greek language sa Bible. So kung conflict na siya sa English language, especially atong maampingon o mangligon gayon sa pag-identify sa verb, it is because nga ang among gi-follow mao ang original language sa New Testament, of which mao ang Greek, o dito mi nagbase sa pag-identify sa verb. For us to live a renewed life, ingon diha, we must keep seeking the things above. Keep seeking the things above. Sa verse 1, keep seeking the things above,
where Christ is seated at the right hand of God. Padayon sa pagpaninguha sa mga butang nga naa dito sa langit, diin asa naglingkod si Jesus. Kung sa man itong mga butang na, mga langit ng mga butang, sa akong lantaw pa lang, sa pagsugod pa lang sa sulat ni Apostol Paul din sa Colossians chapter 3 verse 1, ditudluan lang niya daan ang mga taga-Colosas nga maglantaw sila sa kinabuhi nga kanang kabalo sila ba nga langit ang ilang atuan. Hello. Nakita ba ninyo ang inyong kaugalingon nga sumala sa sulat ni Apostol Paul, ingon siya, keep seeking the things above, nga imong gilantaw, atong gilantaw nga kabalo ko nga langit gyud ang atong atuan. Mao na nga mitras buhi ko, maningkamot ko ug magpadayon ko sa paglantaw sa butang nga naa sa ibabaw, naa sa unahan, kundi asa nagalingkod si Kristo sa iyang paghari. Nindot kaayo imagine nga kanang kabalo bitaw ta ug mawala ta ug nagkinabuhi kita nga para sa langit gyud. Akong pangutan-on ang akong kaugalingon. Ang ako bang kinabuhi karon para langit gyud ni? Ako mutubag ana. Pangutan daw ang inyong kaugalingon ni anang pangutanan igsoon. If you have been raised up with Christ, kinabanhaw nga buhi naman ta uban kang Kristo. Let us keep seeking the things above. Second thing, let us set our mind on the things above. Lahi ang word or definition sa keep seeking, lahi po ang word sa kanang set. It means to say nga, establish ang imong thoughts, establish ang imong prinsipyo, nga imong yung ibutang ang imong una-una diha sa butang nga imong napanglantawan dito sa unahan. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Sad to say, sometimes we as pastors, as believers, doon ay mga instances nga ang atong prinsipyo sa kinabuhi mo disalign siya sa atong pagkakristuhanon because we are too much focused on this earth. Naga-focus kayo kita, nagahatag kayo kitag dakong bili sa butang ining kalibutan. And sometimes we compromise our faith. But Apostle Paul told the people in Colossus that they are to set their mind on the things above, not on the things that are on earth. Nga naman, doon kay ingon si Paul, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Mubalik gihapon siya sa prinsipyo tungod kay kauban naman ka ni Kristo. Where Christ is revealed, who is our life, then you will also be revealed with Him. Glory. Therefore, ingon siya number 3, consider the members of your earthly body as dead. Dead to what? Dead to immorality, dead to impurity, dead to passion, to evil desires, greed, which leads us to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And you also once walked in them when you were living in them. Consider the members of our earthly body. Ang ubang na translation ani ingon siya, consider the parts of your body as dead. Dead to immorality. Kung sa English nato siya lang taon, murag okay lang, di na kaayo sakit. Pero ako na yung gibasa sa Bisaya, siya, consider the members of your earthly body as dead. Grabe siguro ang mga dili maayong pagpanghimo sa mga taga-Colosas kaniadto sa dihang isulat ni Apostol Paul. Ingon siya, consider your body as dead to earth, to immorality, meaning sa lawayon nga pagpakighilawas. Anything nga pagpakighilawas nga dili angayan sa tubangan sa Dios, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, kahakog nga nagdala kanato sa pagsimba o usa kini ka pamaagi nga maghimo kita sa pagsimba sa Dios. Let us consider the members of our earthly body as dead. Nga naman,
Kay tungod niining mga butanga moabot ang kapungot sa Dios para ni adtong mga naga-disobey sa iya. It means to say nga ang mga tao sa Colossus niining panahona nagighilawas sila sa ilahang sa mga dili nila siguro mga asawa. Kung tingali nagighilawas sila sa pamaagi nga dili gyud design para sa ilaha kay dili man sila legal atubangan sa Dios. So gitawag ni siya og salawayon nga pagpakighilawas. Akong nasabtan nga ang mga katawhan sa Colossus naagyapon kanila ang mga kalaway, mga kaulag o mga daotan ng mga kailibgon apil ang kahakog nga nagdala kanila sa pagsimba og Dios ug tungod niini makita og maghatod kini kanila ngadto sa kapungot sa Ginoo. Kadiin sila gikan man usab niining mga kinabuhi. It means to say nga ila na ning gidinay pero ilahang gibalikan. So ingon ang sulat ni Paul para sa mga taga-Colossus, dapat aton i-consider atong ilhon ang mga membro sa atong lawas as dead to this kind of things. Number 4, ingon siya diha, a renewed life, we must put them all aside. Unsa man ning put them all aside? I know nga kitang tanan siguro makarelate niini mga kauban sa opisina, mga opisyalis sa simbahan, ug tanan nga mga magtutoo. We must put all aside anger. Dili man tanang panahon maayo ang atong pagikan sa balay. I do not know. Dunay mga panahon nga siguro ang kaning atong mga kaubang teachers diri magtudlo pero naay kalagot sa kasing-kasing kay nag-away daan sa balay. Or kamo ba kaha naamo dinhi karon? Wa mo kabata kabalo, naamoy mga dili maayong gibati kay naay bigil daan sa balay. Pero ingon si Paul para sa mga taga-Colossus, put them all aside, anger, mga kaning wrath, malice, slander, and abusive speech, kasuko, apil gani dinhi ang kanang pagkasaputon, o kanang wrath bitaw, ang translation niya sa Bisaya nga Bible, kanang pagkasaputon. So kung mga lakad na ita sa Ginoo, dili ta pwedeng ningon nga inani na gid ko. Kay gibag ko naman ta, so praktisan na to, tun-an na to ang kinabuhi nga dili sa puton, lisod kaayo ni Igsoon. As kang lisura gid ni, pero ato ni himuon, tungod kay gisugod man ta sa Ginoo. Nag-undergo man ta og pagtuon niini. Pero kinahanglan ni kita mismo atong ma-realize ket ako dai ni. Nani dai ko sa ako isang batuon. We must put them all aside. Malice, kahugaw sa panghuna-huna. Saan magilti man ta ani kay sugo ra ba taon sa pero kita ni naghuna-huna daan ba nga ako na koy gisgutan ani mga tawana o. O unsa ba kahana? O unya naatay mga nasabtan nga mga gipanghimo sa atong mga kauban. Mga silingan, walang ta kasabot, masubok na dayon ta kay hugaw na nga atong panghuna-huna sa laha. O tingali, pinagi sa atong panglantaw, mahugaw nga atong mga panghuna-huna. Pagpangsulti, doon ay mga higayon nga masubraan bitaw ning atong ang pumidjabod. Masubraan po ning atong baba. So, ingon si Paul, put them all aside. Pagpasipala, mga cursing words, and abusive speech from your mouth, kaning pagpamalikas. Klaro kayo, tataw sa Bisaya nga version, sa Bisaya nga translation, nga renewed life must put all aside anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Mga pagpamalikas, mga pagpasipala o sulti. I think kaning mga pagpasipala o sulti, musulod ni dinhi ang kanang bullying bitaw. Mga bully nga naay taong dili ganahan, tawgon sa dili maong pangalan, tawgon nato. So maot siya ba, matawag siya bully. So ato na siyang likayan ng mga butang nga dili maayo sa usa ka Kristohanon. Abusive speech, usahay subok pamalandungon, daghang mga bata nga atong madungog. I do not know kung gikan sa balay, pero kasagaran gikan na gid sa balay. Usog kaayong mamalikas. So ato na siyang tudluan. Number 5, ikalima o katapusan. Do not lie to one another. Magsugod na gani nagpamakak ang imong bana, ang imong asawa sa imuha. Problema na na. Sa balay palang daan, ato na ning bantayan nga dili ta mamakak sa atong kasikatawo. Nanuman,
Kung mamutbot nga daan ang membro sa pamilya sulod sa ilahang balay, how much more sa laing tao? We must put all aside kaning mga butang nga giingon sa Ginoo prior aning nga butang. Kunya ingon siya, a renewed life must not lie to one another. Dunay mga conversation sa pamilya nga naatay mga pamaagi nga gusto lang natong madipinsahan ang atong kaugalingon. Kunya pagkahuman atong tampunan pinaagi sa pagpamutbot aron dili ka makasab-an. Mga anak, pila ka higayon ta nga nasipyat sa pagpamutbot sa atong mga ginikanan. Kabahin sa pag-eskwela, Kristohanon nga pamilya. Ingon si Paul sa mga taga-Kolosas nga mga tao mo sa Kolosas, nabago naman mo, mga niluwas naman mo sa Ginoo, nabanhaw naman mo kuyog ni Kristo. Dapat dili na mo mamutbot sa usag-usa. Ano man, nakita ni Paul nga ang mga tao sa taga-Kolosas, dili gihapon makaangayon ang ilahang kinabuhi. Mao na ingon si Paul sa mga taga-Kolosas, do not lie to one another. Ano man, since you laid aside the old self. Hinumdum mo sa dihang mudawat ta kang Jesus nga ingon ta nga ako nang hinulsulan ang tanan ako sala talikdan ang daang pagkatawo. We laid aside the old self with its evil practices and have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of God. Dili nato usahay kabantayan nga kita mismo, ako mismo, mahimong guilty ni ining sulti ni Paul. Ingon siya kay gihugo naman ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang mga buhat. Akong nasabtan nga ang sulat ni Apostle Paul para sa mga taga-Kolosas, it is a passage for believers, a call for believers to live a new life in Christ. Unsa may relasyon niining sulat ni Apostle Paul para kanatong tanan to live a renewed life. Unsa may relasyon niining sulat ni Apostle Pablo para sa mga tao sa Kolosas diri kanato karon. Pangutana ko, how should I live? Ako ni personal ang pangutana para ako mismo ang mutubag. How should I live the renewed life? Kung saan man ako pag kinabuhi kining gibag-o nga kinabuhi ni Kristo. Ingon ang caterpillar kay butterfly, you change. Ingon si butterfly, we must. Dapat lang. Pangutana, saan man ako ni pag pinabuhi karon? Out of those instructions ni Paul, magbilin ko og pang take home sa atong tanan. Conclusion ni atong 5 ka mga punto. We must put on the new self according to the image of the one who created us. To live the renewed life, we must put on new self according to the image of the one who created us. Dili pwedeng magpabiling ng caterpillar ang caterpillar kay gidisenyo siya nga mahimong butterfly. Dili pwedeng magpabiling ta sa atong dili maayong mga pagpamuhat kay giluwas o gidisenyo ta sumala sa imahe ni Kristo. Mayong buntag. God bless kanatong tanan.